dun sa napag-aralan natin last week ni Brad Vincent. Okay, so base po sa napag-aralan natin last Saturday, mga kapatid, nakita po natin kung ano ang puso at naramdaman ni Pablo para sa kanyang mga kapwang Hudyo, di ba? Sabi nga sa verse 2, di ba? Sabi dito, labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. So grabe po yan, no? Yan yung puso po ng isang taong tunay na born again. Isang taong may puso na mag-win ng souls. So kapag talagang nakilala sila ni pag talagang nakilala si Jesucristo, hindi po nila matitiis na makita yung mga taong hindi paligtas. Sabi nga sa Biblia, palagi silang nalulungkot at nababalisa para sa kanila, para dun sa mga taong hindi paligtas. So now yung interesting po dito, last Saturday natutunan natin kung bakit mabigat ang kasalanan ng Israel kung ikukumpara sa mga hentil. Kasi may 8 bagay po na ibinigay ang Diyos sa Israel, mga bagay na hindi ibinigay sa iba o sa mga Gentiles. So nasa verse 4 po, sabi dito, sila ang mga Israelita at itinuring sila ng Diyos bilang kanyang mga anak. Then ipinakita sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Then gumawa ang Diyos ng mga covenant o kasunduan sa Israel. Then ibinigay sa kanila ang kautusan. Then tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Marami silang natanggap na pangako mula sa Diyos. Ang kanilang mga ninuno ang pinili ng Diyos at mula sa kanilang lahi, nagmula si Kristo nang siya'y maging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po ganito na lang kabigat ang nararamdaman ni Pablo dahil sa kanila ibinigay ang lahat ng ito. Pero marami pa rin sa kanila ang tumanggi. Kaya lagi po siyang nalulungkot at nababalisa. Now, dun po sa Romans chapter 9 verse 6 to 13, nakita natin na hindi pumalpak ang salita ng Diyos kahit na maraming Hudyo ang hindi sumampalataya kay Kristo. Bakit? Dahil sinabi ni Paul, hindi lahat ng kabilang sa physical na Israel ay tunay na Israel. So may physical Israel, yung biological descendant, at may spiritual Israel, yung mga pinili at binuksan ng Diyos upang manampalataya. Then pangalawa, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi base sa lahi, hindi base sa dugo o sa gawa. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 12 to 13, ang mga naging anak ng Diyos ay hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Then pangatlo, ipinakita ni Pablo ang pagpili ng Diyos sa buhay ni Isaac at Ismael at ni Jacob at Esau. So si Isaac, hindi si Ismael ang anak ng pangako. Then si Jacob at hindi si Esau ang pinili ng Diyos bago pa sila ipanganak, bago sila gumawa ng mabuti o masama. So this shows that ang Diyos ang pumipili, ang Diyos ang tumatawag, grace. So hindi human effort ang dahilan ng salvation. Kaya walang dapat magtaka kung bakit ang ilan ay naniniwala at ang ilan ay hindi naniniwala. So hindi dahil mahina ang gospel, hindi dahil pumalpak ang salita ng Diyos, kundi dahil may physical Israel at may spiritual Israel na pinili ng Diyos. Okay? So ngayon, dahil malinaw ang doktrina ng election at sovereign choice ng Diyos, may natural na tanong na papasok sa isip ng kahit sinong nakikinig kay Pablo. So, kung ganito ang sovereign choice ng Diyos, hindi ba parang unfair ang Diyos? So, ito ang inaasang reaksyon ng isang taong unang beses niyang narinig ang doctrine of election. So, bakit si Jacob ang pinili at hindi si Esau? Paano naging patas yun? So, kung si God ang pumipili, hindi ba't parang may favoritism? Saan napupunta ang justice ng Diyos dito? At ito mismo ang susunod na sasagutin ni Pablo sa Romans chapter 9 verse 14. So kaya papasok tayo ngayon sa tanong ni Pablo.
What then shall we say? Is God unjust? Not at all. Ito ang tugon ni Paul sa natural na tanong na lumilitaw kapag narinig mo ang doktrina ng sovereign election. So parang sinasabi ng tao, kung ang Diyos ang pumipili, kung kanino siya magpapakita ng awa, hindi ba't unfair siya? Ngunit ang paliwanag sa tanong mismo ay mali dahil ipinapalagay nito na ang Diyos ay dapat sumunod sa pamantayan ng tao tungkol sa fairness. Hindi kailanman maaring maging unjust ang Diyos dahil siya ang mismong standard ng justice. Ang anumang ginagawa ng Diyos ay hindi sinusukat sa konsepto ng tao, kundi ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na katarungan. Kaya't ang sagot ni Paul na not at all ay hindi lamang denial, kundi isang matigas, matatag at ganap na pagtanggi sa ideya na ang Diyos ay maaring maging hindi makatarungan. So dito sa verse na ito, pinapaliwanag dito na ang context ng Romans 9 ay hindi tungkol sa fairness ayon sa human reasoning, kundi tungkol sa sovereignty ng Diyos sa pagpapakita ng awa. So walang sino mang tao ang may karapatan sa awa ng Diyos. Kung ang Diyos ay namili ng ilan upang ipakita ang kanyang habag, hindi ito injustice, ito ay grace. So ang injustice ay kung may pinangakuan siya ng awa at hindi niya tinupad. Pero walang ganoon sa Biblia. Ang lahat ng tao ay deserving ng hatol. Kaya kung may niligtas siya, kung may niligtas ang Diyos, iyon ay purong biyaya. Sabi nga sa Romans 9:15, sinundan ito ni Pablo ng citation mula kay Moses, di ba? Sabi niya, I will have mercy on whom I have mercy, na pinapaliwanag bilang pahayag na ang awa ay hindi utang. Ito ay sovereign discretion ng Diyos. So sa kabuuan, sinabi dito ni Pablo sa Romans 9:14, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi accountable sa pamantayan ng tao. Ang Diyos ay laging tama, laging makatarungan, at laging banal. So ang doctrine of election ay hindi nagpapakita ng unfairness, kundi nagpapakita ng isang Diyos na may karapatang mamahalas sa kanyang nilikha at pumili ayon sa kanyang layunin at para sa kanyang kaluwalhatian. So ang tunay na nakakapagtaka ay hindi na may ang tunay na nakakapagtaka ay hindi na may hindi siya pinili. So ang tunay na kakagulat ay may kahit isang taong naligtas dahil ang lahat ay dapat tatulan. Kaya ang Romans 9:14, ang mensahe dito ay malinaw. Hindi kailanman mali ang Diyos. Sa halip, ang kanyang sovereignty ay isang patunay ng kanyang perpektong katarungan at kamangha-manghang biyaya. Okay? Then sabi dito sa Romans 15, sabi dito kung saan sinabi ng Diyos kay Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So binibigyan din ang pinakamalinaw na pahayag ng absolute sovereignty ng Diyos pagdating sa kanyang awa at habag. So hindi lamang ito simpleng statement, ito ay declaration ng Diyos ng kanyang karapatan bilang Diyos na siya lamang ang may final authority kung kanino niya ipapakita ang kanyang mercy. So hindi ito nakabase sa kagustuhan, kabutihan o desisyon ng tao. Hindi rin ito nakabase sa anumang gawa, relihiyon o spiritual effort. Ang awa ay hindi reward. Ito po ay sovereign choice ng Diyos. So itong verse na ito, ang concept nito ay galing sa Exodus 33, kung saan hinihingi ni Moses na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sagot ng Diyos ay hindi tungkol sa power o miracle, kundi tungkol sa kanyang karakter, lalo na ang kanyang sovereign mercy. So ibig sabihin, ang pinakamataas na pagpapakita ng glory ng Diyos ay ang kanyang malayang pagbibigay ng awa sa mga taong wala namang kayang ipagmalaki.
So sa verse na ito ay nagpapatunay na walang sino mang tao ang may karapatan sa awa. At dahil walang may karapatan dito, hindi maaring sabihin na unfair ang Diyos kung piliin niya ang ilan at ang ilan ay hindi niya pipiliin. So ang justice ay hatol, ang mercy ay regalo. Ang Diyos ay hindi kailanman obligado na magpakita ng habag. Okay? So dito sa verse na ito, dinidiin ng verse na ito ang dahilan kung bakit ang eleksyon at salvation ay entirely by grace. So kung ang Diyos ay may absolute freedom sa kanyang awa, ibig sabihin, ang tanging dahilan kung bakit may sino mang naliligtas ay dahil pinili ng Diyos na kaawaan sila. Hindi dahil may nakita siyang mabuti sa kanila. Kaya ang Romans 9:15 ay nag-aalis ng lahat ng pwedeng ipagmalaki ng tao at inilalagay ang buong bigat ng kaligtasan sa kamay ng Diyos. So ang verse na ito ay hindi lang theological truth. Ito ay worship truth. Ibig sabihin, nakikita dito na ang Diyos ay tunay na Diyos, malaya, makatarungan, at puno ng biyaya. At ang sino mang nakakatanggap ng kanyang awa ay dapat mamangha, hindi magreklamo dahil ang awa ay hindi karapatan kundi isang soberanong regalo ng isang maluwalhating Diyos. So ibig sabihin nito, ang pagpili ng Diyos ay hindi nakadepende sa tao. Hindi dahil sa gusto mo, o sa pagsusumikap mo, o sa talino mo, o sa kabutihan mo, o sa kung gaano ka kasipag. Hindi rin dahil mas magaling ka kaysa sa iba. Okay? Then sa verse 16, ang sabi dito, it does not therefore depend on human desire or effort but on God's mercy. So dito malinaw, ang salvation ay hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpapasya at pumipili batay sa kanyang awa at kalooban, hindi sa merit mo or karapatan ng tao. Ito ang essence ng grace, ang biyaya ng Diyos, hindi ng gawa natin. Okay? So isipin nyo mga kapatid, kung titignan natin ang ating mga pamilya, maraming tanong ang pwedeng pumapasok sa isip natin. Bakit ikaw lang ang naglilingkod sa Diyos? Bakit ang pinsan mo, yung kuya mo, yung mga pamangkin mo, yung mga pinsan mo, yung mga iba pong kamag-anak ay hindi sumusunod kay Kristo? Hindi dahil mahusay ka, hindi rin dahil mas una kang lumapit sa Diyos, hindi dahil mas marunong ka or mas may alam ka. So kung babalikan natin ang halimbawa sa Biblia, di ba? Bakit si Isaac ang pinili at hindi si Ismael? Bakit si Sarah ang ginamit at hindi si Hagar, di ba? So ang sagot, dahil po yan sa sovereign choice ng Diyos, sa kanyang awa, kalooban at kapangyarihan, hindi dahil sa tao. Kaya kapag nakay Kristo ka, ang ibig sabihin nito, kinawaan ka ng Diyos bago ka pa ipinanganak. So bago palikahin ang mundo, bago likahin ang langit at lupa, pinili ka na ng Diyos sa kanyang awa. At para ipakita ang kanyang sovereign choice, ginamit ng Diyos ang halimbawa ni Moises at Pharaoh or si Paraon. Kahit sa mga taong hindi niya iniligtas, may dahilan at layunin ang Diyos para sa kanyang plano, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. So sabi dito sa verse 17, for scriptures says to Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So dito sinasabi ng Diyos kay Pharaoh, pinayagan kitang mabuhay para sa layuning ito, para ipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo, at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. So now dito po pumapasok ang malaking tanong ng marami. So kung ang Diyos ang pumipili kung sino ang maliligtas, bakit pa siya lilikha ng mga taong hindi niya pipiliin? So naisip niyo yun mga kapatid? So may mga tao na nilikha ang Diyos para sa kaligtasan.
Pero meron din siyang nilikha na hindi niya ililigtas, hindi niya pipiliin at hindi niya mamahalin in the saving sense. So bakit? Ano ang dahilan? So ang sagot po ng scripture dito para sa kanyang layunin at para sa kanyang kaluwalhatian. So ginamit ni Pablo ang halimbawa ni Peroa. So hindi niligtas ng Diyos si Peroa, pero bakit siya pinayagang mabuhay? Para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. So another example po si Judas Iscariot, di ba? Sa 12 disciples ni Jesus, may isa na hindi tunay, si Judas. So ano ang layunin ng Diyos sa kanya? Upang matupad ang kasulatan. At pangalawa, upang maipakita ang sovereignty ng Diyos. So ganun din kay Peroa. Hindi siya ililigtas, pero ginamit siya ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan. But Lord, why? Why create people na hindi mo pipiliin? So ito ang tanong na hindi sinasagot ng Diyos ng detalyado. Ang sagot lang niya, ito ang kalooban ko. So hanggang doon lang po tayo. So because He is God, Creator, Sovereign, and Supreme. So ang buong story ng universe ay hindi tungkol sa atin. Tungkol ito sa Diyos. So ang langit at ang lupa ay nilikha para sa kaluwalhatian niya, hindi para sa ating comfort or sa ating preference. So kaya kung minsan tinatanong natin, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako nandito? Bakit ako naligtas pero sila hindi? So ang sagot, because that is God's sovereign will. Okay? Then sa verse 18, sabi dito, kaya nga kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Sa English, therefore God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. So dito bigyan natin din ng salitang harden o pinatitigas. Kasi kapag narinig natin ang salitang pinatitigas ng Diyos ang puso ng tao, kasi madalas dito ang naiisip ng iba ay parang tinanggalan ng Diyos, parang tinanggalan na ng Diyos ng kalayaan ng tao o parang pinilit siya ng Diyos na gumawa ng kasalanan. Para bang ginawang mismong may akda ng Diyos ang kasamaan niya. So pero hindi po iyon ang ibig sabihin ng Biblia. Ang salitang pinatitigas dito ay mas malapit sa pinabayaan o God gave them over. So ibig sabihin, hinayaan sila ng Diyos sa gusto nilang gawin at sa kasamaan na sila mismo ang pumili. So kapag sinabi nating pinili ng Diyos, ibig sabihin, may mga tao na minahal niya, mga tinawag niya at binigyan ng bagong puso. Pero kapag sinabi ng Biblia na pinatitigas niya ang puso ng iba, ang ibig sabihin ay hindi sila pinili, kundi ipinauubaya sila ng Diyos sa sarili nilang kagustuhan. At kapag ang tao ay hinayaan ng Diyos, ang natural na mangyayari ay lalong titigas ang puso nila, lalong malalayo sa Diyos at lalong magiging alipin ng kasalanan. Pero kung ang tao ay pinili, ang mismo ang nagpapalambot ng puso niya para sumunod sa Kanya. So makikita natin ito sa Romans chapter 1 na magandang parallel sa Romans chapter 9. Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 23 to 24, sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa at mga hayop na nagsisigapang. Kaya inayahan na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kahiyahiyang mga bagay sa Gwen.
Gwen, uwi ka daw muna. So dito, ipinagpalit nila ang tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan. So kaya inayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pagnanasa. So ito ang pattern ng buong Romans chapter 1. So ayaw nilang kilalanin ng Diyos, kaya hinayaan sila ng Diyos. Pinili nila ang kasalanan, kaya ipinaubaya sila ng Diyos. So tumalikod sila sa katotohanan, kaya pinabayaan sila ng Diyos sa gusto nila. Kaya kung tatanungin natin, bakit lumalaganap ang kasalanan sa mundo? Bakit parang baligtad na ang tama at mali? Bakit parang wala ng konsensya ang tao? Ang sagot po ng Bible, dahil inayaan sila ng Diyos sa gusto nilang gawin. Hindi dahil pinilit silang maging masama, kundi dahil iyon ang gusto ng pusong hiwalay sa Diyos. Kaya sabi sa Romans 1:26-27, hinayaan ng Diyos ang tao sa hindi natural na pagnanasa, lalaki sa lalaki, babae sa babae, dahil iyon mismo ang gusto nilang gawin. At inulit pa sa Romans 1:28. At dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa isipang hindi makapili ng tama. Kaya makikita natin sa kulture ngayon kung bakit distorted na ang kaisipan ng tao, hindi dahil kulang sa logic, hindi dahil kulang sa evidence, kundi dahil pinabayaan sila ng Diyos sa kagustuhan nila. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na porket inayaan sila ng Diyos ngayon, ay forever na silang ganito. Kasi may mga tao na pinili ng Diyos, pero bago dumating ang tamang panahon, nabubuhay din sila noon sa malalim na kasalanan, tulad ng nasa 1 Corinthians 6:9-11, di ba? Sabi dito, hindi nyo ba't alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, mandarangbong. At ganyan ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itunuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So marami doon noon ay ganito rin ang buhay. Pero dumating ang araw na nilinis sila, ibinukod sila, at binago sila sa pamamagitan ni Kristo. So, ibig sabihin, walang taong sobrang masama para hindi kayang baguhin ng Diyos kung pinili niya. Kahit gaano karumi ang nakaraan ng isang tao, kapag siya'y dinala ng Diyos kay Kristo, siguradong mababago ang buhay niya. Okay? Kaya balik tayo sa tanong, did the word of God fail? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi mula pa noon, malinaw sa Biblia, may mga pinili ang Diyos para sa kaligtasan. At may mga taong ipinabayaan niya sa kasalanan nila upang ipakita ang kanyang katuwiran, kapangyarihan at katangian. At sa lahat ng ito, Diyos ang laging tapat at hindi siya nabigo kailanman. So ngayon, halimbawa may tututol na naman. Anong sabi sa Romans? Balik tayo sa ating main passage, Romans 9:19. Sabi dito, one of you will say to me, then, why does God still blame us? For who is able to resist His will? So sa Tagalog, maaring may magsabi sa akin, kung ganoon, bakit pa niya pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? At sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? So ang sagot ni Pablo dito ay diretso. Sa verse 20. Sabi dito sa verse 20, pero sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan?
Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. So may ganitong tanong, kapatid, kung ang Diyos ang pumipili kung sino ang maliligtas at sino ang mapapahamak, parang unfair naman iyon. Pero mga kapatid, yun po ay emotional response. Emotional response po yun, hindi po yun theological response. Kasi normal lang po na sa unang marinig natin ang doctrine of election, ito yung magiging emotion natin sa unang pagpasok, di ba? Parang may kirot sa dibdib. Ganon yung emotion natin pag una natin narinig yung doctrine of election. Parang ang hirap tanggapin, parang unfair ang Diyos sa unang tingin. Pero kung iisipin natin theologically, ibig sabihin, ayon sa itinuturo ng scripture, iba ang picture. Theologically speaking, lahat po tayo ay makasalanan, di ba? At ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So kung gagamitin natin ang salitang fair, ito ang ibig sabihin ng fair. Lahat tayo ay dapat maparusahan. So lahat tayo ay dapat mapunta sa impyerno. At kung mangyari iyon, matuwid pa rin ang Diyos kasi siya ay banal, makatarungan at karapat-dapat lamang na parusahan ang kasalanan. Kaya kung fairness ang pag-uusapan, wala ni isa sa atin ang maliligtas. Pero, at ito ang napakagandang balita, si Kristo ang pumalit sa atin. Dinala niya ang galit ng Diyos na dapat ay para sa atin. Kaya ang sino mang magsisi at sumampalataya kay Jesus bilang tanging tagapagligtas ay ituturing na matuwid dahil sa kanyang sakripisyo. Ngayon, bumalik tayo sa tanong, kung ganoon, bakit may pinapahamak at may inililigtas? Kasi may ipinapakitang katangian ng Diyos. So kung lahat ay ililigtas niya, nasaan ang katarungan? Nasaan ang kanyang galit laban sa kasalanan? Paano niya ipapakita na siya ay banal at hindi siya pumipikit sa kasamaan? Pero kung lahat naman ay hahayaan niyang mapahamak, nasaan ang pag-ibig, awa at habag ng Diyos? Paano niya ipapakita ang kanyang kahabagan kung wala siyang ililigtas? Kaya ayon kay Pablo, may mga tao na pinili ng Diyos para ipakita ang kanyang awa at pag-ibig. At may mga tao namang hinayaan niya sa kanilang kagustuhan para ipakita naman ang kanyang galit at katarungan. So dito natin makikita ang karunungan ng Diyos na kahit hindi natin kayang lubos na maunawaan, malinaw na sinasabi ng Book of Romans sa chapter 9 na ang Diyos ay makatarungan, ang Diyos ay may mahabagin, ang Diyos ay may layunin sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay? Ito ang simpleng pagpapakita ng infinitely wise plan of God sa verse na ito. Okay? Malinaw po mga kapatid. Then, verse 21, sabi dito, does not the Father have the right to make out of the same lump of clay some pottery made special purpose and some for common use? Sa Tagalog, tulad ng isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang hubugin ang putik ayon sa gusto niya. Gawing sisidlang pang-espesyal o sisidlang pangkaraniwan mula sa isang tumpok ng putik. So dito ibig sabihin, sa sovereign election ng Diyos, sa plano at kalooban niya, may dalawang klase ng sisidlan. Okay? Special use, ito yung mga taong kanyang tinawag at iniligtas, at yung common use. Ito naman yung mga taong hinayaan niya sa kanilang katigasan. At nakita natin kanina, sabi dito, I will have mercy on whom I have mercy. Ito yung mga special use. Then I will harden whom I will harden. Ito naman yung mga common use. Then sa buong Romans sa chapter 9, kitang-kita natin na si Jacob minahal ng Diyos. Ito yung special use.
Si Esau, hindi niya inibig, common use. Si Moses, special use. Si Pharaoh, common use. At idinagdag pa ni Pablo, hindi lahat ng galing sa Israel ay tunay na Israel. Meaning, spiritual Israel, ito yung special use, at yung physical or regular Israel, ito yung mga common use. So malinaw, hindi ito nakabase sa kagustuhan o effort ng tao, kundi sa desisyon ng Diyos. So bakit tayo ang pinili? So kapag napag-aralan natin ang Romans 9, natural na tanong, sa dami ng tao, kapitbahay, kamag-anak, mga mahal natin sa buhay, bakit tayo ang naligtas? Dahil ba mas mabait tayo? Dahil ba mas marunong tayo? O dahil ba mas mabilis tayong umibig sa Diyos? Hindi. Kasi sabi po ng Biblia, ito ay dahil sa sovereign decree ng Diyos. So ginusto niya, pinili niya, minihal niya ang gusto niyang mahalin. At pinatigas niya ang gusto niyang patigasin. At lahat ng iyon, bago pa likhain ang mundo, bago pa gawin ang lupa at langit, bago pa ipako si Kristo, may pinili na ang Diyos na mamahalin niya before the foundation of the world. So bakit ganito ang disenyo ng Diyos? Dahil ang kwento ng Biblia ay hindi nakasentro sa tao, kundi sa Diyos. Ang buong universe ay hindi umiikot sa atin, kundi sa Diyos. Okay, sabi nga sa Romans 11:36, For from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever. Ibig sabihin, may special use para sa kanyang glory at may common use para rin sa kanyang glory. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo. Hindi natin pwedeng sabihin unfair ito. Kasi kung absolute fairness ang hanapin natin, lahat tayo ay dapat mapunta sa impyerno. Okay? So, balik tayo sa verse 21. So, bakit potter and clay ang ginamit sa picture or na picture? Kasi si Paul ay Old Testament scholar. So, hindi lang siya basta pumili ng illustration. Alam niya na pag narinig ng mga Hudyo at Gentile ang potter at clay, may specific Old Testament passage silang maiisip. Tulad ng Isaiah 29:16. Sabi dito, baluktot ang pag-iisip ninyo. Masasabi ba ng palayok sa gumawa, hindi naman ikaw ang gumawa sa akin? Masasabi ba ng palayok sa humubog sa kanya, wala kang nalalaman? At ganoon din sa Isaiah 45:9. Kawawa ang taong nakikipagtalo sa gumawa sa kanya. Ang putik ba ay magsasabi sa magpapalayok kung ano ang dapat niyang gawin? In English, woe to those who quarrel with their maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say the potter has no hands? So yun pala mga kapatid, nakakaawa pala ang tawag sa mga taong nagrereklamo sa Diyos. Hindi dahil minamalit sila ng Biblia, kundi dahil hindi nila nakikita ang kabuuang larawan. At minsan, tayo yun, mga kapatid. So bakit tayo nagmumukhang nakakaawa? Dahil kapag hindi natin naunawaan ang ginagawa ng Diyos, kapag may trials, pag-uusig, problema, biglaang trahedya, unanswered prayer, madali tayong mag-isip ng masama tungkol sa Diyos. Napapaisip tayo, Panginoon, bakit po ganito? Bakit mo hinayaan? Bakit hindi sila nakikinig? Bakit parang hindi mo pinakikinggan ang aking panalangin? At ang sabi ng Biblia, nakakaawa tayo. Dahil kulang tayo sa kaalaman, sa kalooban at karunungan ng Diyos. At ang mas masakit sa sinabi ni Isaiah, baluktot ang pag-iisip ng taong kumakalaban o kumu-question sa Diyos. Hindi baluktot ang Diyos. Tayo ang nagiging baluktot sa pag-iisip kapag hinuhusgahan natin ang kanyang ginagawa.
Kaya pala mga kapatid, kapag ang puso ay nagrereklamo sa Diyos, hindi ibig sabihin masama ang Diyos, kundi hindi lang natin nakikita ang buong plano niya. At dahil mabuti ang Diyos, lahat ng kanyang layunin ay mabuti. Kahit hindi pa natin nakikita ngayon, kahit hindi pa tapos ang kanyang ginagawa sa ating buhay. At ganoon din sa plano ng Diyos sa kaligtasan. Si Pablo ay nababalisa at nalulungkot para sa kanyang mga kababayan. Para sa kanyang mga kababayang hindi tumanggap sa Ebanghelyo, pero hindi siya nagrereklamo sa Diyos. Bakit? Dahil alam niya ang Diyos ang magpapalayok, tayo ang putik. May ginawa ang Diyos para sa espesyal na gamit at may ginawa siya para sa karaniwang gamit. Mailan siyang pinili para ipakita ang kanyang awa at may ilan din siyang hinayaan sa kanilang masasamang hangarin para ipakita ang kanyang hustisya. Pero sa huli, walang pwedeng magreklamo dahil wala sa atin ang may karapatang humusga kung paano dapat gumalaw ang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin unfair ang Diyos dahil kung fairness ang hanap natin, lahat tayo dapat mapahamak sapagkat lahat tayo ay nagkasala. Pero Diyos mismo ang nagdesisyong magpakita ng awa sa ilan. Hindi dahil deserving, kundi dahil ganon kabuti ang Diyos. Ngayon ito ang tanong. Bakit po ba ginawa ng Diyos ang mga bagay na ito? Bakit may special at common? Bakit may vessel of mercy at vessel of wrath? Bakit siya ang potter at tayo ang clay? Bakit ganyan ang design ng Panginoon? Ngayon, kung babalikan natin yung Romans 9 verse 21 to 23, makikita natin doon ang paliwanag. Sabi dito sa verse 21, tulad sa isang gumagawa ng palayok, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa isang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Ang sabi pa dito sa verse 22, ganun din naman ang Diyos. Nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na. Ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinaawan niya na inihanda na noon pa para parangalan. So, pasanin po natin ito mga kapatid. Bakit gumagawa ang Diyos ng dalawang uri ng sisidlan, special at common? Reason number 1, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. So, He wants to show His power and His glory. Yon ang unang dahilan. At reason number 2, para ipakita ang kanyang matinding galit laban sa kasalanan. Ito ang pangalawa. So, sa special vessel, pinapakita ng Diyos ang kanyang glory sa pagliligtas. So, sa common vessel, pinapakita niya ang kanyang hustisya at galit laban sa kasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, may iniligtas ang Diyos para ipakita ang kanyang awa at kaluwalhatian at may hindi niya iniligtas para ipakita ang kanyang hustisya at kabanalan. Pero ang tanong, sino ang mga special use? So, tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Hindi natin alam kung sino sila. Kaya hindi natin pwedeng isipin na, itong taong ito mukhang hindi special use. Hindi po ganon. Hindi natin nakikita ang nakikita ng Diyos. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya, habang nagpapatotoo ang banal na espiritu sa puso natin na tayo mga anak ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng kumpiyansa na kabilang tayo sa special vessel. Pero doon sa mga sinesharean natin ng gospel, posible na ngayon ay hindi pa sila ligtas, pero kung sila'y pinili ng Diyos, may appointed time na tatawagin sila. So sa isip ng Diyos, special vessel na sila ever since. Pero sa pamumuhay nila ngayon, parang hindi pa halata, parang unsaved pa sila. Pero ulitin natin, hindi natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Siya lang ang nakakaalam.
At ito ang malinaw na pruweba na ang isang tao ay talagang pinili ng Diyos. Basahin natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 20. Sabi dito, ganun pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya at dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya ay sa Panginoon. So pansinin niyo po mga kapatid. Una, alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. So ibig sabihin, siya lang ang nakakaalam kung sino ang tunay na pinili niya. Pangalawa, lumalayo sa kasamaan ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon. So ibig sabihin, may bunga ang pagiging kay Kristo. Ang tunay na nasa Panginoon, lumalayo sa kasalanan. Okay? Then sabi pa dito sa verse 20, sa isang malaking bahay may mga kagabitang ginto at pilak at mayroon ding kahoy at putik. Ang ginto at pilak ginagamit sa mahalagang okasyon at ang kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. So ayun naman pala mga kapatid, special use at common use. Yung ginto at pilak, pang-special. Yung kahoy at putik, pang-karaniwan. At ito ang point mga kapatid. Pagdating sa special use, ang Diyos lang ang nakakabasa ng puso. Siya lang ang tunay na nakakaalam. Kaya kahit may binahagian po tayo ng gospel na hindi tumanggap ngayon, hindi ibig sabihin hindi sila pinili ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila balang araw. Tulad po ni Pablo, di ba? Kung titignan mo ang buhay niya ngayon, inuusig niya ang mga Kristiyano, nagpapakulong siya ng mga Kristiyano, nagpapapatay. Siya po ay yung responsible sa pagkamatay ni Stephen, di ba? Kung ikaw ay Kristiyano noong panahon na iyon, imposible mong maisip na maliligtas si Pablo, di ba? Pero sabi ng Biblia, ipinanganak siyang muli sa isang hindi inaasahang panahon. In God's timing. So, ganoon gumagawa ang Diyos. Nakaset na kung sino ang special use, pero ang pagsulpot ng pagbabago sa oras ng Diyos in God's timing. Okay? At ngayon, balikan natin yung ating last verse. Sabi dito sa last verse, what if He did this to make the riches of His glory known to the objects of His mercy, whom He prepared in advance for glory. So ginawa niya ito para ipakita kung gaano siya kadakila sa mga taong kinawan niya na inihanda niya noon pa para parangalan. So dito sa verse na ito, ipinapakita na ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa kaligtasan ay ang ipakita ang riches of His glory. Okay, sa mga objects of His mercy. So ang sentro ng talatang ito ay ang soberanong kagandahang loob ng Diyos, na siya mismo ang pumili kung kanino niya ipapakita ang kanyang awa. Ang mga objects of mercy ay hindi iniligtas dahil mas mabait, may mas faith, or mas deserving sila kaysa iba. Sila ay niligtas dahil bahagi sila ng eternal plan ng Diyos na ayon sa verse na ito ay prepared in advance for glory or prepared beforehand for glory. Na nangangahulugang bago pa sila ipinanganak at bago pa likhain ang mundo, itinalaga na sila ng Diyos para sa kaluwalhatian. So, binanggit ni Paul kanina, yung vessel or object of wrath prepared for destruction sa verse 22 upang ipakita ang contrast. Okay, kasi may mga taong hinayaan ng Diyos sa kanilang kasalanan at hinatulan ayon sa hustisya. At mayroon namang mga taong inabot ng Diyos ng kanyang habag at iniligtas ayon sa kanyang kagandahan loob. So, ang contrast na ito ay hindi para gawing unfair ang Diyos, kundi upang lalong makita kung gaano kayaman, kalawak at kamangha-mangha ang awa ng Diyos sa mga iniligtas niya. Sa huli,
ang punto ay simple lang, ngunit malalim. Ang kaligtasan ay hindi unang-una tungkol sa atin. Hindi po tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. So ang buong proseso, mula sa pagpili, pagtawag, pagliligtas, hanggang sa pagdadala sa kaluwalhatian, ay galing lahat sa Diyos. Kaya ang Romans 9:23 ay isang napakalinaw na pahayag na ang kaligtasan ay all of mercy, all of grace, all of God. At ang lahat ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng walang relasyon kay Jesus ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Yun ang malinaw na teaching ng Scripture. Pero kapag dinala sila ng Ama kay Kristo, mawawala ang galit ng Diyos sa kanila. Bakit? Dahil binayaran na ni Jesus ang parusa para sa kanila. Okay? So sa kabuuan po ng ating pag-aaral sa Romans chapter 9 verse 14 to 23, ipinapakita po ni Pablo dito na ang Diyos ay lubos na malaya at makatarungan sa kanyang mga desisyon. Wala tayong pwedeng isumbat sa Diyos dahil bilang creator, siya ang may karapatan tulad ng isang potter na hubugin ang kanyang mga nilikha ayon sa kanyang banal na layunin. So makikita natin na ang Diyos ay may dalawang ipinapakita, ang kanyang awa sa mga taong kanyang pinili at hinipan ng buhay, at ang kanyang katarungan at galit sa kasalanan sa mga taong hinayaan niyang manatili sa kanilang katigasan. So hindi dahil mas mabait o mas karapat-dapat ang mga special vessel, kundi dahil ganoon kadakila ang awa ng Diyos. Pinili sila ng Diyos beforehand para sa kaluwalhatian. Samantala, ang mga naniniwalang kaya nilang tumayo sa sarili nilang katuwiran ay hinayaan sila ng Diyos na maranasan ang resulta ng kanilang sariling kasalanan. At dito lumalabas ang pinaka-point ng lahat ay ayon sa plano ng Diyos. Isang plano na nagpapakita kung sino siya. Siya ay mapagbiyaya dahil may iniligtas, makatarungan dahil kinukondina niya ang kasalanan, at makapangyarihan dahil walang makakahadlang sa kanyang layunin. Sa huli, sa ating pag-aaral, it reminds us to be bow in humility dahil hindi natin pwedeng husgahan ng Diyos, and stand in awe dahil ang awa at katarungan niya ay parehong perpekto, at magtiwala sa kanyang sovereignty dahil siya ang Diyos na hindi nagkakamali sa kanyang plano at pagpili. Ang punto ni Pablo, hindi tungkol sa human effort, human desire, or human fairness. It's all about God's mercy, God's justice, and God's glory. At dito na po tayo nagtatapos sa pag-aaral natin. To God be all the glory.